Sa araw nito, pinagdiriwang natin sa buong mundo ang tinatawag na World Mission Sunday. At alam niyo po, sa mga nakaraang taon, pag ganitong araw, merong sobre na binibigay sa atin upang lagyan ng ating abuloy. Ganon din sa mga schools natin, sa mga estudyante, na meron tayong tinatawag mission envelope. Tamang-tama lamang na sa araw na ito, ika-29 na linggo sa ordinaryong panahon, tayo inaanyayahan sa espiritu ng misyon sa tatlong hamon sa atin. At itong sinasabi sa atin ng pagmimisyon. At narinig natin sa pangalawang pagbasa ang napakahalagang bahagi ng buhay natin na makakatulong tayo sa misyon. Una, tungkol sa pagdarasal. Sapagat ang misyon ay hindi natin misyon. Misyon ng Diyos, misyon ng Jesus, misyon ng Espiritu Santo, at misyon nating lahat. At pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Ang pagmimisyon na iniwan na Jesus nang siya'y bumalik sa langit. Go, proclaim. Sa Ebanghelyo ni San Mateo at ganoon din ni San Marcos. Napakalinaw ang humayo kayo, misyo, mitere, go, sige, humayo kayo. Ngunit ang mahalaga ayon sa pangalawang pagbasa ay narinig natin ang tinatawag na halaga ng pagdarasal. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. At sa tuwina isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunitan namin sa harapan ng Diyos ang inyong gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesus. Pananampalataya ng hamon sa atin sa World Mission Sunday ito ay pagdarasal. Nahari nawa mabihag ang puso ng tao at magbalik loob sa Diyos at makilala ang mabuting balita ni Jesus. Ngunit kung titignan natin ng mas malalim na pag-iisip, sa umpisa ng World Mission Sunday na tinatag ng Santo Papa nung panahon, pangalawa ay ang ating tulong pinansyal sa mga mission countries, sa mga bansa na tila'y hindi pa kilala ang Diyos. At itong pera natin na nalilikom ay ibinabahagi natin upang maging bahagi ng ating pagkipag-ugnayan sa Universal Church. Alam niyo po, nung ako'y direktor na nangangasiwa ng World Mission Sunday sa buong Pilipinas, ako'y nalulungkot sa ating mga Pilipino sapagat kung tinatawag tayong the only Catholic country in Asia, kasama, of course, ang East Timor, kung expected natin ng abuloy ng mga Pilipinong napakarami ay mataas, sasabihin ko po sa inyo, hindi. Sapagat sa buong Asia, ang number 1 contributor ng mission ay Korea. Not a Catholic country. Ilang percentage lamang. Pangalawa, Japan. Pangatlo, India. At nasa ng Pilipinas. Pang-apat. Pero tinatawag yan, Catholic country. Supposed to be, sa tagal-tagal ng panahon na siya'y Katoliko, missionary na siya. Hindi lamang ang ating financial contribution. Sa araw na ito na ginugunitan natin ang World Mission Sunday, nagpapaalala sa atin ang pag-aambag para sa pagmimisyon ng simbahan. Bawat individual, bawat pamilya at sambayanan ay pwedeng mag-ambag ng kanilang sarili bilang pare, consecrated person, or lay missionary.
Kung hindi tayo, kaya natin mag-ambag sa pera, o kaya sa talento, o kaya sa oras natin. Pwede naman sabay-sabay natin ang tatlong ito. 2 o 3. Sharing our time, our talent, and treasure to other countries. Sa mga, alam niyo ngayon, panahon, hindi na lang tayo mga Pilipino. Ika nga sinasabi sa dokumento ni Papa Francisco Fratelli Tutti, this is a global community. Hindi na lang ang Pilipino. Ibanghelyo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, merong mga Pariseo at Herodians, mga Tiberius Caesar na nagbigay ng patibong na tanong kay Jesus kung dapat magbayad ng buwis sa gobyernong Romano ni Caesar o hindi. Sapagat kung nasabihing hindi dapat, pwede siyang ipahuli sa pagiging rebeldeng Hudiyo. Pero, hindi sila nakalusot dahil napakatalinong sagot ni Jesus. Ibigay kay Caesar ang para sa Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Ibig sabihin, kinikilala ni Jesus ang dalawang uri ng ating pagiging mamamayan. Una, tayo ay mamamayan ng ating bansa. Pangalawa, tayo ay mamamayan ng langit o mamamayan ng ating simbahan. Sapagat ang bayan at ang simbahan ay dalawang riles na mayroong iisang patutunguhan. Sila ay magkapareha. Partners, ika nga. The government and the church. Duty natin sa bayan na mag-alay ng buwis dahil ginagamit ang buwis para sa maintenance at kaunlaran ng bansa. Duty rin natin mamamayan sa langit na mag-ambag ng malinis at banal na sarili. Kasamang ating mga time, talent, and treasure. At ito naman ay para sa pag-uunlad ng ating sariling buhay spiritual o sa pamilya, komunidad, bayan, at ang tinatawag international community o missionary countries. Pero merong pagkakataon na ang tinatawag natin riles na yan ay nagkakahiwalay. Dahil merong mga batas na bagamat legal, dahil utos ng gobyerno, ay hindi naman moral. Dahil hindi pabor sa utos ng Diyos. Tulad ng pagpapahalaga ng buhay, para sa ikauunlad ng kapayapaan, katarungan, para sa ikauunlad hindi lamang ng katawan, kundi para rin sa kaluluwa. Ang tawag nito, total salvation. Total human development. Kaligtasan ng kaluluwa at katawan. Para sa katawang nagpapagaling si Jesus at nagparami ng tinapay. Para sa kaluluwa, iniutos ni Jesus na mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Higit pa doon, sinabi ni Jesus na sino mang gustong sumunod sa Kanya ay buhatin ang Kanyang krus at sumunod sa Kanya. Napakahirap magbisyon o magbahagi sa panahong ito na tayo ay nasa quarantine. Pero kinakailangan mag-isip tayo tulad ng hamon sa atin ni Santo Papa na hindi na lamang yung dati na pamamaraan ng pagbimisyon. Maaaring gamitin mo ang internet. Buong mundo is a missionary object na patutungkulan mo ng mabuting balita. Paano ka nagpapahayag ng mabuting balita? Tayo-tayo lamang? Sa bahagi ng pagkakahiwalay ng riles, sinasabi ko, dapat bigyan ng prioridad ang batas ng langit kaysa batas ng tao dahil hindi lahat ng bagay na iniutos ng batas ng iba't ibang leader natin sa mundo ay para sa total salvation of man. Hindi lahat ng bagay na legal ay moral, pabor sa kapakanan ng buhay, tunay na tinatawag nating development. Dahil ang tunay na development ng tao ay para sa kapakanan, hindi lamang ng katawan ng tao, kundi pati ang karapatan ng kanyang pagkatao. Karapatan at kabanalan. Malimit, nababansagan ang simbahan at ang Santo Papa na hindi ayon sa uso ngayong panahon. Ito daw ay conservative, kontra sa pag-uunlad.
Pero ito ay tandaan natin. Kapag nagsasalita ang simbahan, ito ay udyok hindi lamang ng banal na kasulatan at doktrinang simbahang katolika, kundi aral ng tunay na karanasan ng mundo. Ako'y nagpapasalamat kay Monsignor Ruben na dati nag-aral sa akademya at alam niya ang galaw ng simbahan na tinatawag nating nunciature. Dapat tandaan ng Vatican ay may 183 na opisina o tinatawag nating embassy sa buong mundo. Ang nunciature, apostolic nunciature, ay bintana ng mga ambassadors ng Vatican, ng Santo Papa, sa bawat bansa, at ito'y nagiging bintana para masaksihan kung ano na ang mga pangit at hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Bansang linilegalize ang abortion, bansang tinatanggap ang divorce, homosexual marriages. Kaya dapat malaman natin na tinuturo ng simbahan ang hugot ng karanasan aktwal ng tao. Aktwal ng tao, karanasan. Kontra ang simbahan sa diborsyo, contraceptives, extrajudicial killing, sugal, homosexual marriages, capital punishment, o kapabayaan ng ating pag-aalaga ng mga bundok o tinatawag natin ecological destruction, sapagat ibinabalik lang natin ang para sa Diyos. Ginugusto natin ang gusto niya. Minamahal natin ang gusto ng Diyos. Pinapahalagan natin ang mahalaga sa Diyos. Dahil na tayo ay mga binyagan kay Kristo. Masaya tayo nakikibahagi sa kanyang misyon. Misyon ni Jesus na galing sa Ama. Sa pagdiriwang ngayon ng linggo ng World Mission Sunday, paulit-ulit natin tanggapin ang misyon na walang kapaguran at walang humpay na dalhin si Kristo sa buong mundo. Sa mensahe ni Papa Francisco sa araw na ito, pinapangkin niya sa atin ang naging tugon ni Propeta Isaías. Nagtatanong, sino ang ipapadala ko? At ang matapang niyang tugon ay, narito po ako. Narito po ako, ipadala po ninyo. Ako'y nagpapasalamat kay Governor Dodo Mandanas sa magandang kaugnayan ng Archdiocese of Lipa at ang gobyerno dito sa lalawigan ng Batangas para sa total human development, total salvation ng tao, may roon bilateral agreement ang Archdiocese of Lipa sa provincial government ng Batangas. Sama-sama tayo kontra sa COVID-19. Kaya pabor tayo sa face masks, face shield, lockdown. Pabor tayo sa ginagawang kabayanihan ng mga frontliners natin. At nagpapasalamat tayo sa tulong at magandang kaugnayan ng provincial government ng Batangas at ang Archdiocese of Lipa. Governor Dodo, maraming salamat sa pagtutulungan ng dalawang ito, yung Riles na tinatawag natin, nagtutulungan para sambayanan ng Diyos dito sa probinsya. Ika nga sinasabi sa theme ng araw na ito, Here I am, send me. Sa mga salita ni Papa Francisco sa araw na ito, the call to mission, the invitation to step out of ourselves for the love of God and neighbor. The mission presents itself as an opportunity for sharing, service, and intercessory prayer. Patuloy po tayong magdasal at patuloy po tayong magbahagi ng ating sarili at ang ating makakaya upang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus.